Sa gitna ng pag-aantay kung kailan daw huhulihin si Tatay Digong, lumutang sa social media, sa media, ang Interpol o International Criminal Police Organization, ang siyang kinausap ng ICC o ng International Criminal Court para hulihin si Tatay Digong. So, ano man daw oras ngayon, maaring itakda na ang pag-aresto sa kanya. Grabe, ano? Kaya si Tatay Digong, lagi niya sinasabi na makipagbarilan daw siya sa mga manghuhuli sa kanya, hindi siya pauhuli ng buhay. Yun ang kanyang laging paulit-ulit na sinasabi sa mga interview sa kanya. Maaring totoo nga ito na anytime from now, talagang nakaset na para siya idakpin. Pero siyempre, ito pa rin ay manggagaling sa basbas ni PBBM na dakpin na si Tatay Digong. Kaya lang, itong mga nakarang araw, nakikita naman natin ang laging magkasama si PBBM at si Inday Sara sa mga nakarang event at magkasama sila. Parang sinasabi nga ng mga netizen, ng political analyst, ano ba itong nangyaring ito? Para yatang moro-moro lang pero naman sinasabi ng mga kaaway na ni Tatay Digong na naghintay lang kayo, chill lang kayo, anytime talaga huhulihin na yan para dalhin na sa bilangguan sa labas ng Pilipinas dahil nga sa kanyang crime against humanity, sa mga nangamatay sa kanyang Operation Tonghang ng kanyang 6 years na term na mabigyan daw ng kaupulang hustisya ang mga biktima ng kanyang drug crime watch ng kanyang termino na maraming pamilya ang nawalan ng kapatid, kuya, tatay, ate, na sinasabing hindi naman involved sa drugs, na nadamay lamang sa mga ginawang Operasyon Tonghang sa pamumuni ni dating Chief PNP na ngayon ay Senator Bato de la Rosa para lang magkaroon talaga ng hustisya sa panahon na ito na marami pa rin ang naghahagat na makita nilang maibilanggo si Tatay Digong. Kaya lang nakakalungkot lang sa edad na 78 years old. Kung sakali man mangyayari ito, nagdagdating siya, assuming nga ng Interpol sa pakipagtulungan sa ating mga kapulisan dito sa Maynilaan o sa labas ng Maynila ang paghuli sa kanya. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Digong, kahit anong mangyari, hindi daw siya pauhuli ng buhay. Gusto niya pang makipagbarilan sa mga tao kanyang hinihintay na manghuli sa kanya. Ano yung implikasyon na naman ito sa political system ng ating bansa? Ito ba'y totoo talaga mangyayari? Kaya lang nag-aantay talaga si Juan de la Cruz o si Juan Pasang Cruz kung totoo talagang huhuli na darakpin si Tatay Digong sa kanyang crime against humanity. Pero ang sinasabi naman ng mga political analyst, talagang si PBBM talaga ang magsasabi nito siguro. Siguro ano sa television na kung sakali man lang huli si Tatay Digong, kasi pag walang basbas ni PBBM, hindi naman pwedeng huliin basta-basta na lang si Tatay Digong at pumasok na ang Interpol dito sa ating bansa. Siyempre, makikipagtulungan pa yun sa pamunuan ng Philippine National Police kung kailan talaga darakpin si Tatay Digong. So, ang tanong lang na marami, pahuhuli ba siya ng buhay o pahuhuli ba siya ng ganun-ganun lang? Siyempre, si Tatay Digong, binibigyan niya yung kanyang mindset doon sa mga tao sa Davao, yung mga kanyang constituent, tapos yung mga kanyang sinasabi may mga bodyguard din siya, kaalyado sa politika, at siyempre poprotektahan din siya. Pero sabi naman ng ibang political analyst, kung sa kapakanan daw sa ating inang bahay na nangyari nung kanyang panahon na walang tawag dito na patayan sa mga sinasabing drug addict, drug lord, yung mga drug runner, noong panahon ng kanyang drug watch ito sa ating bansa. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magbimiran, magmamatcheck nga kung talagang huhulihin nga si Tatay Digong, magpapahuli ba ng buhay si Tatay Digong.